Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat? At welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw upang pakinggan itong kakaiba at nakaka-inspire na kwentong pag-ibig. Mula po sa panulat ng inyong lingkod, Jeannie Daniels. I hope you don't mind if I say that I love you. Si Michael ay isang may-ari ng restaurant. Dahil nga kulang siya ng tauhan, kaya tumutulong siya maghatid ng mga order ng kanilang mga customers. Nang biglang mapaangat ang kanyang muka noong marinig ang sinabi ng batang babae at napatingin siya sa mukha ng bata. Dad! Gulat na sambit ng batang babae noong makita niya ang lalaking naglapag ng order nilang pagkain dahil kamukhang-kamukha niya ito. Napaatras naman si Michael sa gulat dahil para lamang siyang nanalamin noong makita niya ang mukha ng bata. Ngunit nakabawi kaagad ito sa kanyang pagkabigla. Hi! Anong pangalan mo at ilang taon ka na? Sino ang kasama mo dito? Nag-iisa ka lang ba? Sunod-sunod na tanong ni Michael. Nope, I'm not alone. I am with my mom and my name is Winter. Winter po ang aking pangalan dahil winter po nung ipinanganak ako ng mami ko eh. Nakangiting sabi ng bata sabay tayo upang yakapin sana si Michael nang biglang may nagsalita mula sa hindi kalayuan. Winter, what are you doing? Napatayo ng diretso si Michael dahil pamilyar sa kanya ang narinig na tinig ng babae sabay lingon. Mia? Kunot noong sambit ni Michael. Michael? Anong ginagawa mo rito? Nahintakutan na tanong ni Mia, sabay hablot sa kanyang anak at niyakap niya na rin ito. Mom, totoo ngang magkamukha kami ni Daddy, ano? Nakangisi na sabi ni Winter. Biglang tinakpan ni Mia ang bibig ng anak. Napatikim naman si Michael. Sandali lang, naguguluhan ako. May anak tayo? Imbis na sagutin ni Mia ang katanungan ni Michael, ay bigla nitong hinila ang kanyang anak. Tara, Winter. You should not talk to strangers, anak. Pahakbang na sana si Mia nang biglang muling magsalita si Winter. No, Mommy. How could you say that? He is my dad. I want to talk to Daddy. Marami pa akong itatanong sa kanya. Naiiyak na wika ni Winter. Wala itong pakialam kung pinagtitinginan sila ng mga tao doon. Anak! Mia, hayaan mo siyang magtanong sa akin. Pagputol ni Michael sa pagsasalita pa sana ni Mia. Nang lamig ang buong katawan ni Mia, mukhang dumating na nga ang kinakatakutan niyang pagkakataon. Maya-maya pa'y hinawakan ni Michael ang kamay ni Winter at Mia. Dinala niya ito sa loob ng opisina ng restaurant na iyon. Sandali lang! Pagprotesta ni Mia, ngunit hindi natinag si Michael at seryoso ang mukha nito. Noong nasa loob na sila ng opisina. Pwede mo bang ipaliwanag ito sa akin, Mia? Maluha-luhang sambit ni Michael. Bakit ka biglang umalis? Nung wala man lamang paalam? Buntis ka na ba noong umalis ka? Bakit mo ginawa ito sa akin? Ilang taon akong nagdusa dahil sa biglaan mong paglaho. Walang masabi si Mia at nanginig ang kanyang mga kamay, kaya si Winter na ang sumagot. Dad, huwag mong takutin si Mami. Meron kayong picture na dalawa at pinalakihan niya yon para daw makilala kita. Sabi niya kung gaano ka kabait.
Iniwan ka niya dahil ayun ang nais ng lola mo. Ayaw niya kay mami. Ayaw naman ni mami na itakwil ka ng lola mo kaya pinili niyang umalis at lumayo sa'yo. Pagpapaliwanag ni Winter, napailing si Michael. Tumayo ito at lumapit sa kanyang mag-ina. Mia, totoo ba itong mga sinasabi ni Winter? Tiimbagang natanong ni Michael. Daddy, hindi na po ako baby. 9 years old na po ako at walang lihim sa akin si mami. Lahat pinag-uusapan namin. Nangako niya nga po sa akin na hahanapin daw po namin ikaw pagdating ng panahon. Matanong ko lamang po, Dad, kahit minsan po ba hinahanap mo kami? Minahal mo po ba talaga ang mami? Kaya mo ba akong tanggapin bilang anak mo? Hindi na natapos ang mga itatanong pa sana ni Winter noong biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Parihong nakanganga at nagulat si Mia at Michael noong makita ang napakagandang babae na iniluwa ng pintuan. Napasalubong ang kilay ng babae noong mapansin na may ibang tao sa loob ng opisina. Napataas ang kanang kilay nito noong mapadako ang kanyang mga mata kay Winter dahil parang pinagbiyak lamang na bunga ang mag-ama. Love, sino naman ang mga to? Nakabusangot ang mukha na tanong nito. Tarantang napatayo si Mia at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Aalis na kami. Pasensya ka na sa istorbo. Sorry, Mrs. Tara, anak. No, you need to stay. Buo ang tinig ni Michael. Rosita, kilala mo naman si Mia, ang aking asawa. At ito naman si Winter, ang anak namin. Diretsong pananalita ni Michael. Nang laki ang mga mata ni Rosita sa kanyang narinig. Opo, anak ako ni Daddy at gusto kong sa bahay niya na kami titira. Matagal na namin siyang hinahanap eh. Hindi na ako papayag na papalayo pa sa daddy ko. Tugon ni Winter. That's enough. Let's go. Pasensya ka na, Mrs. Medyo may kadaldalan talaga itong aking anak. Nakayukong pagpapaumanhin ni Mia. Hindi kayo aalis. Hindi nakaimik si Rosita sa kanyang narinig. Tinitigan naman ni Mia si Michael. Ayoko ng gulo, Michael, kaya aalis na kami. Aba, ayaw mo pala ng gulo eh. Anong ginagawa ninyo dito? Pairap na sabi ni Rosita. Rosita. Saway ni Michael. Napangiting aso si Rosita. 9 years, Michael. Alam ba ng babaeng ito kung gaano ka naghirap dahil sa pagkawala niya? Nagkaanak pala kayo eh. Bakit kanya iniwan? Galit na tanong ni Rosita. Napasulyap naman si Mia. Imbis na sagutin ang sinabi ni Rosita, ay pinili na lamang nito ang humakbang palabas na sana. Let's go, anak. No, Mommy. Pag-ayaw ni Winter. Anak, pwede bang wag matigas ang ulo? Mami, ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na ito. Ito rin naman ang sinabi mo na pinipray natin kay Lord, hindi ba? Anak, parang awa mo na. Let's go. Pag-uusapan na lamang natin ito sa bahay, ha? Naiiyak na pakiusap ni Mia. Hindi na sumagot pa si Winter at sumunod na lamang ito sa kanyang ina. Sandali lang, Mia. Tinakasan mo na nga ako noon. Itatakas mo rin pati anak ko ngayon. Kailangan mong magpaliwanag sa akin. Naiiyak na pakiusap ni Michael. Dad, I've already told you. Kaya nag-run away si Mommy because of your lola. Mahal mo pa rin ba si Mommy? Tanong muli ni Winter na nagpatigil sa tatlong mga matatanda. Hindi nakasagot si Michael. Napatingin ito kay Rosita, hindi naman malaman ni Mia kung saan siya titingin.
Okay, Dad. Aalis na po kami. Tatawagan na lamang po kita kapag nagkausap na kami ni Mami. Parang matanda kung makipag-usap si Winter. Mahal na mahal siya ng kanyang ina, ngunit hindi niya ito binibaby. Itinuring ni Mia ang anak na parang kanyang best friend. Sa katunayan, sa murang edad ni Winter ay alam nito ang lahat ng mga nangyari sa kanyang ina. Madalas nga ay siya pa ang nagpapalakas ng loob kay Mia kapag nanghihina na ito. Mami, grabe po ano? Sino po ang mag-aakala na resto pala ni Daddy ang makakainan natin? Napakaliit po talaga ng mundo. Kung kailan hindi na po natin siya hinahanap, saka naman po natin siya natagpuan. Kaso lang po, parang hindi maganda ang ugali ng babae niya. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag mo naman husgahan kaagad base sa unang impresyon mo. Siyempre, kahit anong bait kapag nabigla, ay lumalabas talaga ang hindi maganda na ugali. Pero, naiintindihan mo naman ang asawa ng daddy mo, hindi ba? Mahal mo pa rin ang daddy, ano? Hindi ka kasi nasasaktan ng ganoon kung wala ka ng pagmamahal sa kanya. Winter, sino ba naman ang may sabi sa yung mahal ko pa ang daddy mo? Yang mga mata niyo po, iba ang kislap na nakita ko sa mga mata mo noong makita mo ang daddy. Ikaw naman, siyempre nagulat ako. Pumiyok ang boses ni Mia sa tugon nito sa kanyang anak. Mom, sa tingin ko po, mahal ka pa rin ni daddy. Paano mo naman nasabi? Hindi nga siya nakasagot noong tinanong mo, hindi ba? Mahinang tugon ni Mia. Alangan, andoon yung babae. Malamang ayaw ni daddy na maghumarintado yung babae niya. Anak, kailangan igalang mo ang tita Rosita mo. Siya ang asawa ngayon ng daddy mo at baka nga may mga kapatid ka pa sa kanila eh. Mami, hindi ba kasal kayo ni daddy? Kayo ang mag-asawa? Ibig sabihin lamang niyan kabit niya lang ang babaeng iyon. Pairap na sabi ni Winter. Anak, watch your mouth. Hindi kita tinuruan ng ganyan. Saway ni Mia sa kanyang madaldal na anak. Samantalang si Michael at si Rosita ay masinsinang nag-uusap. Rosita, hindi naman lingid sa'yo. Nakasal ako kay Mia, hindi ba? Tanong ni Michael. Oo, pero hindi mo naman sinabi sa akin na may anak pala kayo? Galit ngunit naiiyak na tugon ni Rosita. Paano ko nga sasabihin sa'yo ang isang bagay na hindi ko alam? Pangangatuwiran ni Michael. Hindi maipagkaila na anak mo nga yung bata. Para kayong pinagbiyak naman sanas? Paano kaya nagawa ng babaeng yun umalis ngayong buntis naman pala siya? Paano nila nalaman ngayon kung nasaan ka at kilala ka talaga nung bata, ano? Nanggigigil na sabi ni Rosita. Sa palagay ko hindi nila alam na andito ako dahil pareho silang nagulat. Nagulat nga din ako noong tawagin ako ng bata ng dad. Well, technically, mag-asawa pa naman talaga kayo. Babalikan mo pa ba siya? Malungkot na tanong ni Rosita. Iwan ko sa totoo lang, naguguluhan talaga ako but definitely gusto kong mapalapit sa anak ko. Nabanggit ni Winter na kaya lumayo si Mia dahil kay Lola. Gusto kong linawin ang lahat, Rosita, pero paano? Saan ko sila hahanapin at... Biglang naputol ang sasabihin pa sana ni Michael noong may kumatok sa kanilang pintuan. Ano yun, Lisa? Tanong kaagad ni Michael noong mapagbuksan ng pintuan ang isa sa kanyang mga tauhan.
Sir, pinapaabot po noong bata. Winter yata po ang pangalan kung hindi po ako nagkakamali. Sige Lisa, salamat ha. Sabi ni Michael. Ano yan? Tanong ni Rosita. Tumingin lamang si Michael sa babae at ibinalik ang mga paningin sa tissue paper. Napangiti ito. Alam mo, 9 years old lang si Winter ngunit parang matanda kung makipag-usap. At ito nga, nakaisip pang magbigay ng kanyang cellphone number. Masayang lahad ni Michael. Iiwanan mo ba ako ngayong nagbalik na sila? Parang may takot na tanong ni Rosita. Napalunok naman ng laway si Michael nang dahil sa tanong na iyon. Si Rosita ang dumamay kay Michael noong nawala si Mia. Bukod pa doon, ito talaga ang gusto ng kanyang lola para sa kanya. Pagkalipas ng 3 araw na pag-iisip, ay dinalaw ni Michael ang kanyang 78 years old na lola. O apo, masyado ba talaga kayong busy sa inyong negosyo? Medyo matagal-tagal na ring hindi ninyo ako dinadalaw ah. Asaan ba ang asawa mo? Tanong ni Lola Berta. Sinong asawa po ba ang tinutukoy ninyo, Lola? Sa pagkakaalam ko kasi, isa lamang ang babaeng pinakasalan ko. Ano na kaya ang nangyari sa kanya ngayon, ano? Malungkot na tugon ni Michael. Ano ka ba naman, apo? 10 taon na yata wala yung babaeng iyon. Bakit naman bigla mo pang naalala? Mamaya, marinig ka ni Rosita, masasaktan yun. Ano nga ba ang mararamdaman mo? Kung sakaling isang araw makita natin siya tapos malalaman natin na nagkaanak pala kami. Biglang napadiretso ng upo si Lola Berta. Apo, ito pa rin ba ang pagtatalunan natin? Akala ko ba nawala na yan sa isipan mo? Naitanong ko lang po kung ano nga ba ang mararamdaman mo sakaling malaman at makita mong may anak pala ako sa kanya. Pwede ba, Michael? Kung pasasamain mo lamang ang loob ko, sana hindi ka na lang nagpunta dito. Lola, 10 taon po akong nagdusa dahil sa pagkawala ng aking asawa. Alam mo yan. Lola kita, may kasabihan ngang mas mahal ng lola ang kanyang mga apo, hindi ba? Minahal mo nga ba talaga ako? O ginamit mo lamang ako para mapalago ang kabuhayan mo? Napakunot ng noo ang matanda dahil sa tono ng pananalita ng kanyang napakabait at napakamasunuring apo. Ano ba talaga ang pinagpuputok ng botse mo, apo? Gusto ko pong malaman mula sa iyo, Lola, kung bakit biglang naglaho ang aking asawa. 10 taon na ang nakaraan. Nanginginig ang boses ni Michael sa pagpipigil ng kanyang pag-iyak. Ayan, tama, 10 taon na ang nakaraan. Kung ikaw nga na asawa ay hindi mo alam, ako pa ba, apo? Talaga po ba? Paano kung sasabihin ko sa'yo na sa hindi inaasahang pagkakataon may nakita akong bata, 9 na taong gulang at kamukhang kamukha ko. Para lang akong nanalamin at kilala niya ako, tinawag niya pa nga akong daddy. Paano mo naman natitiyak na anak mo nga ang batang iyon? Tinawag ka lang ng daddy, inaangkin mo na. Marami namang magkakamukha kahit naman hindi magkadugo ah. Napakamot na lamang sa batok si Michael dahil sa mga pangangatwiran ng kanyang lola. Grabe naman po ang pagkakataon, Lola, hindi ba? Dahil ang ina ng batang iyon ay nagkataon naman na si Mia. Tiimbagang nalahad ni Michael na nagpagulat sa matanda. Pinuntahan ka ng babaeng iyon para lamang sabihin na may anak kayo upang guluhin niyang isipan mo? Baka lamang po nakalimutan ninyo na magta-32 na ako para gawan mo pa ako ng kung ano-anong mga excuses.
Alam niyo bang ayaw umalis ng anak ko kanina dahil nais niya akong makasama? At alam mo bang parang matanda kung makipag-usap at mag-isip si Winter? Napakaganda niyang bata, napakatalino at napakaganda ng pagpalaki sa kanya ni Mia. Dahil bukod sa kilala niya ako, wala akong maramdaman na galit mula sa tono ng kanyang mga pananalita. Bakit niyo po ito nagawa sa akin, Lola? Lahat naman po ng gusto ninyo ay sinunod ko. Sa tingin niyo po ba, masaya ang mga magulang ko sa ginagawa mo sa akin? Umiiyak na tanong ni Michael. 7 taong gulang lamang si Michael noong tangayin ng baha ang kanyang mga magulang sa kanilang probensya. Noong tangkaing balikan ng mga ito ang kanilang mga gamit sa kanilang bahay pagkatapos nilang maihatid si Michael sa mataas na lugar. Simula noon ay ang kanyang lolo't lola na ang nag-aalaga sa kanya. 11 taon naman siya nung bawian ng buhay ang kanyang lolo kaya naibaling ng lola ang lahat ng kanyang pagmamahal kay Michael. Na kahit pakikipagrelasyon ito sa mga babaeng nagustuhan ay hinahadlangan ni Lola. Sikretong nagpakasal si Mia at Michael noong nasa college pa lamang sila at pinakilala kaagad ni Michael si Mia sa kanyang lola after ng kanilang graduation. Galit na galit si Lola noon hanggang isang araw. Habang nasa trabaho si Michael ay pinuntahan ni Lola Berta si Mia sa kanilang apartment para utusan na layuan ang kanyang apo. 1 linggo ang nakalipas simula noong magkita ng hindi inasahan ang mag-asawa. Halos hindi na masyadong magkatulog itong si Mia. Sabado ng hapon, tahimik itong nakaupo sa kanilang terrace. Nagbalik tanaw ito kung bakit niya iniwan ang kanyang asawang si Michael. Kapag hindi mo iwan yang si Michael, itatakwil ko yan. Bukod doon, tatanggalan ko siya ng mana. Maaati mo ba yun? Patunayan mo nga sa akin kung mahal mo ang aking apo. Umalis ka dito ngayon din at wag na wag ka nang magpapakita sa kanya. Sabi ni Lola Berta. Hindi ko po maaaring gawin na iwan si Michael. Mahal na mahal ko po siya. At hindi ko po kaya na mapawalay sa kanya. Tugon ni Mia. Talaga? Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ka naman talaga mahal ng apo ko? Kung gusto mo, puntahan mo bukas sa bahay ko ng ganitong oras dahil iyon ang dating nila sa bahay. Nasa bahay ko nakatira si Rosetta at magkakaanak na nga silang 2. Parang nabingi si Mia sa pananalita na iyon ni Lola Berta. Aalis na ako para sa'yo ang sobre na ito. Ano po ito? Kunot noong tanong ni Mia. Kunting halaga para may magamit ka. Magpakalayo-layo ka dito. Hayaan mong lumigaya ang apo ko at nais ko ring lumigaya ka. Huwag ka sanang magpakamartyr, iha, dahil nakatitiyak akong masasaktan ka lang. Kasal po kami ng apo ninyo. Mahinahon na tugon ni Mia. Sa huwis lang naman kayo ikinasal, sabi ng apo ko. Sigurado ka bang hindi fake yung kasal ninyo? Nang laki ang mga mata ni Mia sa sinabing iyon ni Lola Berta. Saktong 8:00 ng gabi ay masayang dumating si Michael sa kanilang bahay. Hindi nagpahalata si Mia na may dinadala itong bigat sa kanyang puso at masayang pinagsilbihan ang asawang si Michael. Kinabukasan, saktong oras na sinabi ni Lola Berta ay pinuntahan nga niya ang address na ibinigay ng matanda. Doon nakita niya ang masayang nag-uusap na sina Michael at Rosita. Luhaang nagmamadaling nilisan ni Mia ang lugar na iyon. Mrs. Walt, wala naman po talaga akong balak na tanggapin itong pera na ibinigay ninyo. Sa katunayan nga, ay ibabalik ko naman talaga sana ito sa iyo. Ngunit salamat dito ha. May magagamit ako at gagamitin ko ito para makapagbagong buhay. Hayaan niyo po. Kapag napinagpala ko at napalago ko ito, ibabalik ko rin ito sa iyo. Titriplihin ko pa. Umiiyak na bulong ni Mia sa kanyang sarili.
Natigil ang pagbabalik tanaw ni Mia noong maramdaman niya na may isang maliit na kamay na umakbay sa kanyang balikat. Mami, mukhang malalim na naman po ang iniisip natin Nakangiting pasiuna ni Winter. Alam mo anak, 2 buwan pa lamang simula nang iwan ko ang daddy mo, nalaman ko na pinagbubuntis kita. Bumalik ako doon sa apartment na tinitirahan namin para sana ipaalam sa kanya na dinadala na kita, ngunit wala na siya doon. Sumilip ako sa bahay ni Lola Berta. Sabi ng kasambahay, lumipat na raw ang daddy mo at kasama nga si Rosita. Ilang buwan kong iniyakan yon hanggang sa noong muntikang malaglag, kaya sinikap kong magpakatatag. Tamang-tama naman, nakilala ko ang ninang Josie mo. Simula noon, siya na ang malalay sa akin, kaya nga hindi na rin nakapag-asawa dahil ayaw niyang iwan ka. Itong kabuhayan natin ngayon, galing ito sa Lola Berta. Binigyan niya ako noon ng 200,000. Kung ano-ano nga ang binibinta namin ng ninang mo Hanggang sa noong medyo lumakas na ang ating internet cafe, nag-resign na ang ninang mo sa work niya. Tapos, nagpasya kaming magluto-luto ng snack ng mga pumapasok dito. Hanggang isang araw, nagulat na lamang kami ng ninang mo na medyo malaki-laki na pala ang ating ipon. Kaya, nakapagdesisyon kami na magpatayo nitong ating resto. Pero, isang araw anak, ibabalik rin natin ang perang na ipinangako ko kasi sa aking sarili na kapag pinagpala ako ng Panginoon ay ibabalik ko kay Lola Berta ang pera, triple pa. Salamat talaga anak ha. Pasensya ka na kung medyo napaaga ang pagtanda mo dahil sa akin. Gusto ko kasi hanggat maaga ay alam mo ang lahat na nangyayari sa buhay natin, at kung gusto mong mapalapit sa daddy mo, pwede naman natin siyang puntahan doon sa kanyang restaurant. Nakangiting lahad ni Mia. Ay nako mami, hayaan mo na lamang po na si daddy mismo ang tumawag sa atin. Sorry po, hindi po talaga ako nag-CR noong bumalik ako sa restaurant ni daddy. Ipinabigay po sa cashier ang number ko kay daddy. Sana lang po ay nakuha niya yun. Mami, miss na miss ko na po si daddy. Gusto ko pong maranasan na makiss at mayakap niya ako. Biglang napaluha si Winter sa kanyang sinabi, kaya dali-daling tumayo si Mia para yakapin ang kanyang napakabait na anak. Patawarin mo ako anak ko. No, mami, hindi ka naman nagkulang sa pagmamahal sa akin at andyan naman rin si Ninang. Kaso lang po, noong makita ko si daddy, ay bigla ko po naasam na makapiling siya. Pero nais ko siyang mag-effort na kontakin po tayo. Anak, paano kung hindi nakuha ng daddy mo ang number mo? Paano kung hindi yun naibigay ng cashier? Ay, maghantay na lamang po tayo hanggang next week po. Baka po kasi nag-away sila ng kanyang babae. Medyo napakislot si Mia sa tinura na iyon ng kanyang anak. Sa kabilang ibayo naman ay naabutan ni Michael si Rosita na tahimik na nakaupo sa kanilang sala. O Rosita, kaninong mga bagahe ito? May bisita ba tayo? Kunot noong tanong ni Michael. Akin yang mga yan. Pinag-isipan ko ng mabuti ang mga nangyayari. Mas mainam na umalis na lamang ako dito. 9 years akong nag-antay na sabihin mo sa akin na mahal mo ako, Michael. Ni hindi mo nga ako binigyan ng anak. Tapos mula noong makita mo yung anak mo kay Mia, lagi ka na lamang wala sa iyong sarili. Kahit naman hindi mo sabihin ay naramdaman kong nais mong makasama ang anak mo. At sa tingin ko, mahal mo pa rin talaga si Mia. Lalayo na lamang ako, Michael, dahil technically, kasal at mag-asawa pa rin naman talaga kayo ni Mia. Plus, may anak kayo. Kailangan ka ng bata, magte-teenager na si Winter. Kailangan niya ng ama na mag-guide sa kanya. Pangako,
Andito pa rin ako, handa akong maging kaibigan ninyong dalawa. At kung sakaling magkaanak kayo ulit ni Mia, willing akong maging ninang kung pahihintulutan ninyong mag-asawa. Naiiyak na sabi ni Rosita. Napakabuti mong tao, Rosita, pero hindi talaga matuturuan ang puso kung sino ang nais na mahalin ito. Pasensya ka na kung hindi ko natapatan ang pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Palagay ko, alam mo naman na sinikap ko talagang mahalin ka, ngunit natangay talaga ni Mia ang aking puso. Maluha-luhang pagtatapat ni Michael. O sige na nga, baka magbago pa ang isipan ko at makipag-agawan pa ako sa mag-ina mo. Puntahan mo na sila dahil kailangan ka talaga nila, lalo na ng anak mo. Huwag mong sayangin ang pagkakataon dahil ginawa na ng tadhana ang party niya, kaya gawin mo naman ang party mo. Nakangiti ngunit may luha na dumadaloy sa mga pisngi ni Rosita. Pahag nga, kahit sa huling pagkakataon na lang. Muling wika ni Rosita. Anong huling pagkakataon, di ba? Sabi mo, willing kang magiging ninang kung sakali man magkakaanak pa kami ni Mia. To be honest with you, nais kong maging bahagi ka pa rin talaga ng buhay namin. I'm sure maa-appreciate nila na dinamayan at inalagaan mo ako. At itong binigay mong daan ngayon para mabuo kami bilang pamilya ay malaking bagay ito para sa akin. Maraming salamat talaga, Rosita. Tunay na busilak ang iyong kalooban. Mahal na mahal kita bilang best friend. Wika ni Michael na nagpatawa kay Rosita. Alam mo, hindi madali ma-friendzone, You owe me one, kaya ipakilala mo ako dyan sa mag-ina mo. Nakangiting kunwaring nakataas ang kilay na sabi ni Rosita. Pagkaalis ni Rosita, dali-daling kinuha ni Michael ang kanyang cellphone upang tawagan ang numero ng kanyang anak. Ma'am, maya-maya po tawagan na natin si Daddy sa kanyang restaurant. Nakuha ko kaya ang number niya doon. Nakangising sabi ni Winter. Anak, wag na lang kaya. Parang nakakahiya naman, baka may mga anak na sila. Nag-alalang sabi ni Mia. Okay lang po yun, Mami. Mas masaya nga kung may mga kapatid ako, hindi ba? Ako naman ang nauna, kaya dapat nila akong tanggapin at... Hindi na natapos ni Winter ang kanyang sasabihin nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Mami, walang pangalan. Hindi kaya si Daddy ito? Nang laki ang mga mata na tanong ni Winter. Sagutin mo na. Utos ni Mia. No, Mami. Ikaw na ang sumagot. Tugon naman ni Winter sabay abot ng cellphone sa kanyang ina. Ayoko nga. Ikaw ang sumagot. Pag-ayaw ni Mia. Kayong dalawa dyan ha. Akin na nga yung cellphone na yan. Ako na ang sasagot. Nagulat ang mag-ina nang biglang magsalita si Ninang Josie. Ninang, sabay na bigkas ng mag-ina. Kanina pa ako dito nakikinig sa inyong usapan. Nakangiting sabi ni Josie. Nagkatinginan ang tatlo nang mawala ang pag-ring ng cellphone. Ngunit ilang segundo lamang ay nag-ring ito muli. Akin na yan, para matapos na ang haka-haka natin, sana nga ang daddy mo ito. Sabi ni Josie, sabay tapon ng tingin kay Winter. Sino to? Bungad ni Ming Josie sa tumawag. Ako si Michael. Ito ang number na iniwan ng anak kong si Winter. Kung maaari sana, nais ko siyang makausap. Tugon ni Michael. Oh, daddy mo, kausapin mo. Sabi ni Ming, sabay abot ng cellphone kay Winter. Ngunit inabot naman ng bata sa kanyang ina ang telepono. Bakit ako? Ikaw ang makipag-usap dyan. Pag-ayaw ni Mia. Dad? Anak, pasensya ka na kung ngayon lamang ako nakatawag. May inayos lang ako. Saan ba kayo nakatira ngayon? Pwede ba ako magpunta? Mami,
pupunta raw si Daddy. Tanong ni Winter at tango lamang ang itinugon ni Mia. Kaya walang sinayang na oras si Winter at binigay niya kaagad ang kanilang address sa kanyang ama. Okay anak, thank you. Wow, 6 hours away kayo sa akin pero dadating ako dyan in 6 hours, okay? Paninigurado na sabi ni Michael pagkalipas ng 6 na oras. Anak, matulog ka na. Hindi na yon dadating 1:45 a.m. na. Sabi ni Mia sa kanyang inaantok na anak. Mami, baka naman pwede po natin siyang tawagan. Baka po kasi ano na ang nangyari sa kanya sa daan. Nag-aalalang tugon at suhestyon ni Winter. Biglang napaisip si Mia sa tinura na iyon ng kanyang anak. Nako, mukhang tama ka nga anak. Okay, akin na yung cellphone mo nang matawagan natin ang number niya. Inabot naman kaagad ni Winter ang kanyang cellphone sa ina. Noong nakaisang ring lamang ay isinagot na kaagad ni Michael. Hi anak, pasensya ka na. Kararating ko lamang dito sa harapan ng bahay ninyo. Mabutit gising ka pa. Gising pa ba ang mami mo? Tanong ni Michael sa pag-aakalang ang kanyang anak ang kanyang kausap. Anak, daddy mo, ikaw na ang kumausap. Tinatanong niya kung gising pa ba daw ako, pakisabi na lang oo. Ngunit narinig ni Michael sa kabilang linya ang tinura na iyon ni Mia. Opo daddy, nag-aantay po kami sa pagdating mo. Tugon naman ni Winter habang patungo sa pintuan upang pagbuksan ang kanyang ama. Dad! Umiiyak na sa lubong ni Winter. Nagyakap ng mahigpit ang mag-ama. Hinila ni Winter ang kanyang ama papunta sa kanyang ina. Group hug po tayo. Ayon pa sa bata at pareho niyang niyakap ng mahigpit ang kanyang mga magulang. Walang salita na namutawi mula sa bibig ng mag-asawa. Pareho na lamang itong naiyak na yumakap na rin sa kanilang anak. Thank you po for coming, Daddy. Sambit ni Winter. Kung alam mo lang anak kung gaano kong ninais na makasama kayo, ngunit kailangan ko munang ayusin ang dapat kong ayusin. Nakaluhod na sabi ni Michael habang hawak-hawak ang mukha ng napakaganda niyang anak. Mabuti at pinayagan ka ng pamilya mo? Mahinang usal ni Mia. Tumayo at tumitig si Michael sa kanyang asawa. Kayo ang pamilya ko at kahit kailan, hindi ako nagkaroon ng ibang pamilya. Kayong dalawa lamang ni Winter ang aking pamilya. Nakangiti, ngunit lumuluha na tugon ni Michael. Paano si Rosita at ang mga anak ninyo? Lumuluhang tanong ni Mia. Nagsama nga kami ni Rosita ng halos 10 taon pero walang kami. Alam niya yun at hindi kami nagkaanak. Mahal ako ni Rosita, ngunit alam niyang kaibigan lamang talaga ang kaya kong ibigay sa kanya at nais niyang mabuo ang ating pamilya kaya siya mismo ang bumitaw sa akin. Sabi niya sa akin mas kailangan raw ako ng anak ko. Seryoso ngunit nangungusap ang mga mata na tugon ni Michael. Siya nga pala, nagkausap na kami ni Lola. Wala siyang inamin sa akin and I did not force the issue. Dagdag pa ni Michael. Huwag mo na lang siyang sumbatan, matanda na yun. At alam mo, kung hindi dahil sa pera niya ay hindi ko alam kung paano ang naging buhay namin ni Winter. Pagtatapat ni Mia na nagpasalubong sa mga kilay ni Michael. Binayaran ka ni Lola para layuan ako at tinanggap mo? Gulat na tanong ni Michael. Dad, pakinggan mo muna kasi si Mami.
pagsalo ni Winter noong makitang napakunot ang noo ng kanyang ina sa tanong na iyon ni Michael. Habang nasa work ka, nagpunta ang lola mo sa apartment natin. Kinausap niya ako, layuan ka. Sabi niya sa akin, fake ang kasal natin at ang totoo mong mahal ay si Rosita. Sabi niya sa akin, kapag hindi kita iniwan, itatakwil ka niya at tatanggalan ka niya ng mana. At ang sabi niya sa akin, si Rosita daw talaga ang totoo mong mahal. At kung nais ko raw mapatutuhanan ang kanyang sinabi, puntahan raw kita sa bahay niya ng mga oras na kanyang ibinigay. Pero bago siya umalis, nag-iwan siya ng sobre para gamitin ko raw. At magpakalayo-layo raw ako, wag na daw ako magpakita sa'yo. Wala naman talaga akong balak na tanggapin ang perang iyon eh. Sa katunayan nga, isusuli ko sana dapat ang pera kaya ako nagpunta sa bahay niya. Kaso lang, nakita ko nga kayong dalawa ni Rosita, masayang nagtatawanan sa veranda. Kaya bumalik ako sa apartment natin ng luhaan. Sabi ko sa aking sarili, salamat sa perang ito. Gagamitin ko ito para makapagbagong buhay at kung mapagpapalain ako ng may kapal, ibabalik ko sa kanya ang pera ng triple. 2 buwan lang noong iniwan kita, natuklasan kong buntis pala ako ng 3 buwan. Bumalik ako sa apartment natin para ipaalam sa'yo. Ngunit wala ka na doon. Pinuntahan kita sa bahay ng lola mo. Subalit, sabi ng kasambahay, lumipat ka na daw kasama si Rosita. Mahirap ang pagbubuntis ko. Mabuti na nga lamang nakilala ko si Ming Josie. Dinamayan niya ako. Ayun nga't hindi na nakapag-asawa si... Wow, grabe! Ipinapangalandakan mo talaga ang pagkatandang dalaga ko? Sabat naman ni Josie. Kaya hindi na natuloy pa ang sasabihin pa sana ni Mia. Hi, ako nga pala si Ming. Ming Josie, ang matandang dalaga na kaibigan ng asawa mo at ninang ng anak mo. Masayang pagpapakilala ni Ming sa kanyang sarili. Dali-dali namang nilapitan ni Michael si Ming at niyakap ito ng pagkahigpit-higpit. Ming, malaki ang pasasalamat ko sa iyo sa pag-alaga mo sa aking mag-ina. Sinserong sabi ni Michael, sabay haplos ng likod ni Ming. Ay, walang anuman. Huwag mo na lamang hablusin ang likod ko. Baka kasi ma-inlove pa ako sa iyo at maagaw pa kita sa kanya. Natatawang sabi ni Ming sabay inunguso si Mia. Natawa na rin ang mag-ina. Alam mo Michael, yang mag-ina mo, grabe talaga ang pinagdaanan ng mga yan. Itong si Winter, hindi dumaan sa pagkabata. Minsan nga, pakiramdam ko, mas matanda pa yan kisa sa amin ng nanay niya. Mas malawak ang pag-iisip niyan minsan. Mabuti na lang at andito ka na para may karamay itong si Mia. Alam mo, sa totoo nga lang talaga, minsan si Winter pa nga ang nagpapayo sa amin kapag mayroon kaming hindi pagkakaintindihan ng nanay niya eh. Naiiyak na paglalahad ni Ming. Andito na ako kaya simula ngayon anak, ang magiging bata mo na lamang ang isipin mo. Ako na ang bahala sa lahat. Salamat mahal, at hindi mo ipinagdamot na kilalanin ako ng anak ko. Sabi ni Michael, sabay haplos ng likod ni Mia. Pinamulahan naman ng mga pisngi si Mia dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang nararamdaman ngayong tinawag siya muli ni Michael ng mahal. Halika Daddy, may ipapakita po ako sa inyo. Hinila ni Winter ang kanyang ama at ina papasok sa kanyang kwarto. Namangha si Michael sa kanyang nakita. Kaya kilala kita Daddy, dahil sa picture na yan ninyo ni Mami. Sabi ni Mami, sinadya niya daw talagang palakihan ang picture na yan at inilagay sa harap ng paanan ng kama ko para pagising ko sa umaga, kayo kaagad ang aking makikita.
Nakangiting lahad ni Winter. Biglang napadako naman ang mga paningin ni Michael sa katabi ng litrato nilang mag-asawa. Wow, costume charcoal nating tatlo? Sino naman ang gumawa nito? Napakahusay ng kanyang obra maestra. Manghang turang ni Michael. Opo, Daddy. 7th birthday gift ko po yan from Mommy. Thank you. Bulong ni Michael sa tainga ni Mia. Tumango si Mia sa bayakap na rin sa asawa. Kaya yumakap na rin sa kanila si Winter. Halika, Ninang. Group hug po tayo. Paanyaya ni Winter. Oo nga naman, Mari. Halika. Simula ngayon, pamilya ka na namin. Sabat naman ni Michael. Dapat lang naampunin niyo talaga ako dahil wala naman akong pamilya. Pagpapaawa na tugon ni Ming. Ay nako, wag nating kalimutan mag-uumaga na, mabuti pa'y magsitulog na tayo. Dagdag pa na sabi ni Ming, biglang nagkatinginan ang mag-asawa. Ay nako, wag ka nang umarte-arte pa dyan, Mari. Total, kasal naman kayo kaya dapat lang nasa kwarto mo matutulog itong si Michael. Alangan naman sa kwarto ko, ano? Mapanuksong dagdag na sabi ni Ming. O sige, ganito na lang. Sasamahan ko na lang kayo at matulog tayong tatlo sa kwarto ni Mami. Para hindi kayong dalawa mailang, ako sa gitna. Nakangiting sabi ni Winter. Oh, di ba Michael? Sabi ko sa'yo 80 anyos na yung anak mo Natatawang biro ni Ming. Kinabukasan, naabutan ni Ming Josie si Michael sa kusina. Hoy, ano yung ginagawa mo dito kaaga-aga? Good morning nga pala. Good morning, Ming. Nakangiting tugon ni Michael. I'm sure hindi ka nakatulog dahil sobrang na-miss mo ang iyong asawa, ano? Hindi ka maka-score dahil pumagit na ang 80 anyos mong anak. Panonokso ni Ming. Oo, Ming, grabe. Sobrang miss na miss ko talaga ang aking asawa, subalit nais ko rin makasama ang anak ko, kaya I don't mind kung gabi-gabi pa namin siyang katabi sa pagtulog. Sobrang saya ng aking pakiramdam ngayon, Ming. At tinawagan ko na rin kanina ang aking katiwala sa resto na siya na muna ang bahala doon. Kasi hindi ako aalis dito hanggat hindi ko sila madadala pabalik ng Maynila. Determinadong tugon ni Michael. Mabuti ang gagawin mo. Nabigyan mo muna ng oras ang sarili mo na makasama ang iyong mag-ina. Pero alam mo, paano mo madadala sila sa Maynila? Andito nga ang kabuhayan ni Mia. May halong pag-alala na saad ni Ming. O di ako ang lilipat dito. Ilipat ko dito ang aking restaurant. Maganda rin naman dito sa Baguio. Nakangiting tugon ni Michael. Wow, sana all? Maiksing sambit ni Ming. Para sa mag-ina ko, gagawin ko ang lahat. Nagniningning ang mga mata na tura ni Michael. Daddy! Patakbong yumakap si Winter sa kanyang ama. Kamusta ang tulog na magandang prinsesa? Nakangiting tanong ni Michael sabay karga sa kanyang anak. Akala ko po nakaalis na kayo. Pabulong na sabi ni Winter habang nakapilipit ito sa liig ng kanyang ama. Huwag kang mag-alala, anak. Hinding-hindi na ako mawawala sa inyo ni Mami, okay? Paninigurado na tugon ni Michael. Anak, ano ba yan? Big girl ka na. Bumaba ka na dyan. Mamaya, sasakit pa ang likod ng daddy mo sa bigat mo. Boses ni Mia mula sa hagdanan. Okay lang, babawiin ko ang 9 years. Hindi pa naman mabigat itong baby ko. Daddy, I'm not a baby anymore. Protesta ng bata. You'll always be my baby forever.
Mami, sabi ni Daddy, hindi daw po siya mawawala. Ibig sabihin, hindi niya na tayo iiwan. Pagmamalaki pang sabi ni Winter. Anak ko, may negosyo ang daddy mo sa Maynila kaya hindi siya pwedeng manatili dito. Madali lang naman ang solusyon dyan. Ililipat ko dito ang restaurant. Michael, huwag mong paasahin yung anak ko. Pairap na sabi ni Mia. Anak natin. At hindi ko siya pinapaasa. Either sasama kayo sa akin sa Maynila o ako ang lilipat dito. Seryosong tugon ni Michael, sabay halik sa noo ng kanyang asawa. Pag lumipat ka dito, paano na ang lola mo? Tanong ni Mia. Ayoko nang mapalayo sa inyo. Kung gusto niyang sumama dito, mas mainam. Ngunit kung ayaw niya naman, wala rin namang problema. Marami naman siyang makakasambahay. At imo-monitor ko na lamang siya. Seryosong tugon ni Michael. Ay, may solusyon ako dyan. Ibenta na lamang natin ang lahat ng pag-aari natin dito, Mami. Dahil matanda na po si Grandma. Kailangan niya ang kasama. Kailangan niya si Daddy. Nagkatinginan ang tatlong mga matatanda sa tinuran na iyon ni Winter. Nako, panis talaga sa'yo ang mga magulang mo, inaanak. Alam mo, hindi nila kayang isipin yung mga solusyon na naisip mo. Si Ming na ang nagsalita dahil parihong nakanganga ang mag-asawa sa tinuran na iyon ng kanilang nag-iisang anak. Wow, iba talaga ang sarap ng pagkain kapag may-ari ng restaurant ang nagluluto. Dagdag na sabi ni Ming. Oo nga, Daddy, ang sarap po ng ulam natin. Masayang sabat ni Winter. Ilang linggo ring pinag-isipan ng mabuti ng magkaibigang Ming at Mia kung papatulan ba nila ang suggestion ni Winter. Alam mo, friend, tama naman ang anak mo kaya ibinta na lamang natin itong bahay, internet cafe at ang ating munting resto. Sabi ni Ming na sinang-ayuna naman ni Mia. Dahil nga maganda ang location, wala pang isang buwan ay nabenta na ang ari-arian nila. Salamat, mahal, dahil binigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nakangiti na sabi ni Michael sabay halik sa pisngi ng asawa. Alam mo ang dapat, ako talaga ang magpapasalamat sa'yo kasi hindi ka nagtanim ng galit sa akin dahil sa pag-iwan ko sa'yo. Tugon ni Mia. Mommy, Daddy, forgive and forget na lang tayo, okay? At pagdating natin ng Maynila, huwag niyo pong awayin si Grandma. Mom, ibalik mo na rin po ang pera kay Grandma, ha? Ibigay na lang natin lahat. Si Daddy na po ang bahala sa atin. Pagpapakyut na sabi ni Winter. Oo, anak. Ikaw ang masusunod. Ikaw naman ang boss namin, eh. Nakangiting tugon ni Mia. Ngayon na dumating na kayo, magta-travel tayo kahit saan ninyo gusto. Nakangiting tugon naman ni Michael. Baka nakalimutan ninyong kapamilya nyo na ako, ha? Kunwaring pagtatampo ni Ming. Promise, Ming, isasama ka namin kahit saan kami magpunta at ihahanap rin kita ng mapapangasawa. Seryosong lahad ni Michael. Wag na, kontento na ako dito sa aking napakagandang inaanak. Ako na lang ang mag-alaga sa kanya forever. Nakangiting sabi ni Ming. No, Ninang, we want you to have your own family. Daddy, yung mabait po ang ihanap mong asawa for Ninang, ha? Forever love ko yan. Biglang napaseryoso ang itsura ni Winter. Pangako ko sa iyo, anak, ihahanap natin si Ninang ng matalino na mapapangasawa. Sabi ni Michael, sabay pindot ng ilong ng kanyang anak na si Winter. Thank you po, Daddy. Sabay yakap nito sa kanyang ama.
Ang sarap naman talaga pag may napakaganda at napakasweet na anak. Masayang wika ni Michael sabay kindat sa kanyang asawa. Grabe, para lang kayong nag-uusap na ihanap niyo ako ng apartment. Hayaan niyo na ang tadhana ang magbigay sa akin ng asawa. Dahil kung wala talagang ginawa si Lord na partner para sa akin, ay maluwag naman sa puso kong tatanggapin. Masayang wika ni Ming noong marating ng 4 ang Maynila. Dad, let's go to Grandma. I want to surprise her. Nakangiting sabi ni Winter. Nagkatingina naman ang mag-asawa. Hindi ka ba napagod sa biyahe natin, inaanak? Si Ming na ang nagsalita. Hindi po, Ninang. Gusto ko po makita si Grandma. Gusto ko siyang yakapin, halikan, para tanggapin niya kami ni Mami. Walang nagawa ang mag-asawa, kundi dalhin nila ang bata sa kanilang Lola Berta at naabutan nga nila si Lola na nagdidilig ng kanyang mga halaman. Nagulat pa ang matanda na may maliit na braso ang mahigpit na yumapos sa kanya mula sa kanyang likuran. Kaya bigla itong napalingon at ang una niyang nakita ay ang mag-asawang nakangiti sa kanya. Grandma! Napayuko ang matanda upang tingnan ang batang nagsalita. Ako po si Winter, anak ni Daddy kay Mami Mia. Nabato ang matanda noong makita ang bata na kamukhang kamukha ng kanyang apong si Michael. Hindi talaga maipagkaila na anak nga ito ni Michael. Napaiyak si Lola Berta at napaluhod at niyakap ng mahigpit ang apo sa tuhod, hinalik-halikan sa pisngi. Patawarin mo ako, apo kong maganda. Lola, you don't have to say that. Wala kang kasalanan at hindi na natin pag-uusapan ang mga nangyari po noon. Ang importante po, andito kami at mahal na mahal ka namin. Nakangiti na tura ni Winter. Lumapit naman kaagad ang mag-asawa at itinayo ni Michael ang kanyang lola. Niyakap siya ng mag-asawa. Aray! Naipit po ako, hindi ako makahinga. Pagrereklamo ni Winter dahil napagitnaan ito ng nagyayakapang Mia, Michael at Lola Berta. Shh! You don't have to say anything about the past, Lola. Tulad nga po ng sinabi ni Winter, ang importante po ay ngayon. Nakangiting pagputol ni Mia sa sasabihin pa sana ni Lola Berta. O siya, pasok na kayo at magpapahanda ako ng ating pagkain. Nakangiti na rin na sabi ni Lola at habang papasok sila sa loob ng tahanan ni Lola Berta ay nakahawak si Winter sa kamay ng matanda. Wow, ang ganda naman po ng bahay ninyo, Lola. Manghang sabi ni Winter. Pagkatapos nilang kumain ay masayang nagkukwentuhan ang 5 sa living area at si Winter ang maraming sinasabi kaya tuwang-tuwa ang matanda. Parang kasing edad ko lang kung mangusap itong aking apo. Ay nako Lola, mukhang mas matanda pa nga yan kaysa iyo eh. Natatawang sabi ni Ming. Mami, ibigay niyo na po kay Lola yung sobre. Utos ni Winter sa kanyang ina. Lola, tanggapin niyo po ang sobreng ito. Nais po ni Winter na ibigay ko sa iyo ito. Nakangiting inaabot ni Mia ang puting sobre sa matanda. Nagtataka namang tinanggap ni Lola Berta ang puting sobre. Cheque? 5 million? Bakit ako bibigyan ng ganitong halaga? Kunot noong tanong ni Lola. Kasi po, napalago ni Mami ang binigay ninyo na pera noon sa kanya. Ngayon na andito na si Daddy, hindi na po namin kailangan ang perang yan dahil si Daddy na po ang bahala sa amin, Lola. Nakapulupot sa Lola na sabi ni Winter. Medyo napahiya si Lola Berta kaya napaiyak ito. Patawarin ninyo ako mga apo.
Maling-mali ang ginawa ko noon. Hindi ko matatanggap ang perang ito. Pinaghirapan ninyo ito. Patawad kung nahirapan kayo sa buhay dahil sa akin. Lola, hindi naman po kami nahirapan, lalo na po si Mami. Maganda nga po ang buhay namin dahil po sa pirang iyang binigay ninyo. Huwag na po kayong umiyak, Lola. Makakasama po yan sa kalusugan ninyo. Sabi ni Winter, sabay halik sa matanda. Kung talagang napatawad mo na ako, Mia, tanggapin mo muli ang perang ito. Ikaw naman ang nagpalago ng perang iyan, kaya sa inyo yan. At kung marapati ninyo, nais kong magpakasal kayo sa simbahan, ako na ang bahala sa lahat. Wala kayong ibang gagawin, kundi ang pumili ng venue, pagkain, mga taong nais ninyong imbitahan at ang inyong mga isusuot. Nakangiting sabi ni Lola. Parihong napanganga ang mag-asawa, napatutop naman sa bibig si Winter. Talaga po, Grandma. Salamat po. Opo, tatanggapin po ni Mami at Daddy ang alok ninyo, Lola. Hindi po ba, Mami, Daddy? Nakangiting nakatitig si Winter sa kanyang mga magulang na tila ba sinasabi ng kanyang mga mata na wag na kayong tumanggi. Kaya sabay tumango ang mag-asawa at niyakap ang matanda. Salamat po, Lola. Sabay na wika ng mag-asawa. Masayang umuwi ang apat. Mag-alas 11 na nang marating nila ang magarang tahanan ni Michael. Total, ikakasal naman kayo ulit kaya hindi na ako tatabi sa inyo ha. Kayong dalawa na lamang ang matulog na magkatabi. Seryosong sabi ni Winter kaya nagkatinginan muli ang mag-asawa. Oh, ano? Magkakahiyaan pa ba kayo niyan? Baka naman gusto ninyo na ako ang pumagitna sa inyo pagtulog na dalawa? Nakataas ang kilay na panunokso ni Ming. Mabilis na lumipas ang panahon. Nagpakasal nga ulit ang mag-asawa at isang engrande na kasal ang ibinigay sa kanila ni Lola Berta. Walang mapaglagyan sa tuwa ang nadarama ni Winter na nakita na ikinakasal ang kanyang mga magulang. Inimbita rin nila si Rosita at ang napangasawa nito. Naging matalik na magkaibigan ang dalawang pamilya. Napangasawa rin ni Ming ang isang business partner ni Michael at masayang nagsasama ang mag-anak kasama si Lola. Ilang taon lamang ang nakalipas ay pumanaw na si Lola Berta at lahat ng kanyang kayamanan ay iniwan ito sa pangalan ni Winter. Dahil nga 11 taon gulang pa lamang sang bata ay nakalagay sa testamento na ang mag-asawang Mia at Michael ang magiging guardian ng lahat ng yaman hanggang sa mag-18 years old si Winter. I hope you don't mind if I say that I love you. Ang buhay, kadalasan ay hindi natin maintindihan. Ngunit kapag busilak ang iyong kalooban, hindi mo mamalayan na maraming biyaya pala ang inilaan ng Panginoon. Katulad na lamang ng mag-inang Winter at Mia. Nahirapan man si Mia noong malaman niyang buntis pala siya at muntik pa ngang malaglag si Winter. Hindi ba ibinigay ni Lord sa kanila si Ninang Ming? Nang dahil sa pagmamahal ni Ming sa mag-ina, ay hindi na nga ito nakapag-asawa. Hindi madamot si Mia. Kahit lumayo siya sa kanyang asawa at nalaman itong may iba ng kinakasama si Michael, ay pinili niya pa rin na ipakilala ito sa kanyang anak. Sa murang edad ni Winter ay hindi nilihim ni Mia sa anak ang tunay na nangyari sa kanilang buhay. Kaya lumaki na isang matalino, matino at napakabait na bata itong si Winter. Ayaw niya ng samaan ng loob. Nais niya lang ay magmahalan ang lahat. Hindi niya hinahayaan na magalit ang ina sa lula ng kanyang ama. Kaya isang napakalaking biyaya ang kanyang natanggap. Mantakin mo, sa edad lamang na 11 taong gulang
ay namanan niya lahat ng pag-aari ng kanyang Lola Berta. Diba? Sana all talaga? Mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang suporta sa mga palabas ng channel na ito. At doon po sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. Pakihit na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, paalam!